Paghihiganti ba ang magiging sagot sa kanyang nararamdaman o ang puso niya ang magtatraidor? 15 taon na ang nakalipas. Kumaripas ng takbo si Shena sa loob ng paaralan nila. Wala na siyang pakialam kung pinagtitinginan na siya ng mga tao doon. Ang mahalaga ay makalabas siya doon at makasakay ng sasakyan. Sa bilis ng takbo niya ay parang sobrang layo ng gate sa kanya. Nang makalabas siya ay pumara siya kaagad ng masasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan ay di maiwasang mapaisip si Shena. Hindi niya maiwasang mag-isip ng masama. Si Chanel Puentabella po, tanong niya sa babaeng nakaupo sa malaking mesa na nakasuot ng puting damit. May tinignan ng babae sa papel at saglit at tumayo. Sumunod siya sa akin. Anang ng babaeng nakaupo at nagsimula na maglakad. Kinakabahan siya sa anumang susunod na mangyayari. Habang nakasunod siya dito ay napako naman ang atensyon niya sa mga nagdadaanan. Tila kumukunti ang mga taong nadadaanan nila pababa. Nang marating nila ang pinakababa ng gusali, ay may inilabas ang babae sa bulsa nito at binuksan ang malaking pinto na sa harap nila ngayon. Tila susi iyon. Hindi mawari ni Shena ang nararamdaman nang makita niya ang babae sa harap niya. Nakahiga ito at nasa gitna ng silid. Nakabalot ang katawan nito ng puting kumot. Tanging paalangan nakalitaw dito. Nilapitan niya unti-unting hinawakan ng tela at nakatakip sa mukha nito. Nandumo siya. Hindi maaari. Ang tanging salitang nabigkas niya kasabay ang malakas na bugso ng luha sa kanyang mga mata habang yakap ang malamig na bangkay ng kanyang ate. Kaya naman sana'y tapusin mo ang video at huwag kalilimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Napabalikwas ako ng bangon. Nanaginip na naman ako. Nasa puko ang aking noo habang hinihingal. Alam kong paniginip lang iyon pero bakit parang totoo? Pinahid ko ang mga luhang bumabasa sa pisngi ko at binagsat ulit ang sarili sa kama. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi kita nakalimutan, ate. Hindi ko rin nakakalimutan ang ginawa niya sa'yo. Bigas ko habang nakatingin sa kisame ng kwarto. Binaling ko ang tingin sa orasan sa bedside table ko. Pasado 4:30 pa lang na madaling araw. Medyo maaga ako ngayon. Ginulong ko ang sarili sa kabilang side ng kama at kinuha ang cellphone. Nag-text pala si Celestine kagabi. Kung ano-ano na lamang ang laman. Pinipilit pa rin niya ako mag-boyfriend. Para naman may mapagkaabalahan akong iba. Hindi yung puro trabaho lamang. Dahil siguro di na ako nagre-reply kaya nag-good night na lang siya at wala nang sumunod pang text. Total, day off ko naman niya yung kaya naisip kong makipagkita na lang kay Celestine. I'm sure tapos na yun sa ship niya. Speaking of, nurse nga pala ang trabaho ko. Same with Celestine. At di lang basta ospital lang pinagtatrabahuhan namin kundi sa pinakasikat na ospital. Walang iba kundi ang Don Fernand Montenegro Hospital. Pero kahit siguro gaano kalaki o kaganda ang isang ospital, di pa rin natin mababago ang katotohanan na sa araw-araw na may taong namamatay. Hay, eto na naman ako sa mga tot na wala namang patutunguhan. Tinext ko na lang si Celestine. Magkita naman tayo mamayang 12 sa Taza Cafe. Please, be on time. At sinend ko na sa kanya. Sigurado naman akong labas na yun sa ship niya.
Kailangan ko nang bumangon upang magsimula ang aking mga gawain. Tiningnan ko muna ang aking orasan at dahil maaga pa naman kaya napagdesisyonan ko muna mag-jogging. Isinuot ko lang ang usual attire pag nagja-jogging at nagsimula na nga. Nang makalimang ikot na ako sa compound ay medyo pagod na rin ako kaya mabuti pa sigurong umuwi na. Tutal at medyo marami na rin kasing tao ngayon at tumatakbo lalo pa at linggo. Pagbalik sa bahay ay kailangan ko na mag-shower. Pagkatapos ay kumain. Simula nang mamatay ang kapatid ko, madalas nasa labas ako kumakain. Kasi sa aming dalawa, siya ang may talent sa pagluluto. Ako naman pinipilit lang. Pero dahil mamaya ay magkikita naman kami ni Celestine kaya magtitiis na lang siguro ako sa pancake. Pagkatapos ng 10 try ay medyo okay naman yung luto ko kaya pinagtiyagaan ko na lang. Pagkatapos kong maihanda ang aking sarili ay kinuha ko na ang aking bag, susi at cellphone at dire-diretsong lumabas at sumakay na sa aking sasakyan. Una kong pupuntahan ang puntod ng aking kapatid. As expected dahil linggo ngayon ay traffic na naman. Kaya na makakita ako ng flower shop ay dumaan muna ako. Bumili ako ng bulaklak para pasalubong kay ate. Pinili ko ang mga puting rosas kasi iyon ang paborito niya. At sinamahan ko na rin ng red tulips kasi red naman ang paborito niyang kulay. Pagkatapos kong ipabalot ang mga bulaklak ay lalabas na sana ako ng may makabangga sa akin. May bitbit din siyang puting mga rosas. Di ko nakita ang mukha niya kasi nakasombrero siyang itim at nakashades. Lumingon lang siya sa akin at tumalis na. Napakawalang hiya talaga. Kalaking tao di man lang humingi ng paumanhin o kahit pinauman man lang siya sa paglabas. Na makarating ako sa puntod ng kapatid ko ay agad naningkit ang aking mga mata. Ito na naman. May mga puting bulaklak na naman sa puntod niya at mukhang kakalagay lamang ng mga ito. Agad ko itong tinapon at di na malayang tumutulo na pala ang aking mga luha. Sino sila para magbigay ng bulaklak sa aking kapatid? Sa pagkakatanda ko, wala ni isa man lang ang nais makiramay. Mag-isa kong hinarap ang sakit. Ni isang kaibigan ni Ate Chanel ay walang lumapit. Bakit ngayon? Anong karapatan nila? Maaga kaming iniwan ng aming mga magulang dahil sa isang car accident. Simula noon, ang ate ko na ang sumalo sa lahat ng hirap upang mabuhay kaming dalawa. Lahat ng responsibilidad ay siya ang bumabalikat. Napakabata ko pa noon, pero lahat ay naalala ko na parang kahapon lamang. Inayos ko ang aking sarili at nagsimula magkwento sa aking kapatid tungkol sa trabaho, sa kaibigan at sa kung ano-anong bagay. Lumipas ang 3 oras at nagpasya ako magpaalam muna sa kanya. Soon ate, magkakasama na tayo. Sa di kalayo na di niya na malayang may nakatingin sa lahat ng ginagawa niya. Mag-aalas 12 na din naman kaya dediretso na ako sa tagpuan namin ni Celestine. Tinawagan ko siya at make sure nagising na siya at pupunta na sa Taza Cafe. Sa aking gulat ay nandoon na daw siya at tinihintay ako. Himala at maaga ang bruha. Pagpasok ko pa lang sa cafe ay nakita ko na kaagad si Celestine. Si Celestine Ferrer at tanging tao naging karamay ko at daingan ko sa lahat ng problema. Nauna lang ako sa kanya ng 1 buwan sa ospital. Hindi ko nga akalain na magiging mabuti agad kami magkaibigan. Napakabuti niya sa akin. Kaya para na siyang tumayong kapatid ko kahit 3 taon lang naman ang tanda niya sa akin. Nagkamustahan kami habang hinihintay ang aming order.
Nabanggit niya rin sa akin na dumating na pala ang pinakahihintay ko. Si Eros Montenegro. Ang lalaking dahilan kung bakit puno ng puot ang puso ko. Isa ito sa dahilan kung bakit ginusto kong maging nurse upang balang araw ay makaharap po siya at magsimula ang aking paghihiganti. Isa siya sa anak ng may-ari ng ospital na pinagtatrabahuan ko. Balita ko ay 2 lang sila magkapatid at babae ang isa. Dahil di ko na kayang tagalan ng mapag-usapan pa ang lalaking yun, kaya iniba ko ang topic at napunta yun sa mga intern na nilalandi niya. Minsan niya nirereto niya sa akin ng iba dito, ngunit talagang iisa lamang ang aking nasa isip ngayon. Minsan kasi try mo makipag-date para naman mabuwasan ang pagka-bitter mo sa mga lalaki. Ani niya at napangiti na lang ako. Eto na naman siya. At mahaba-haba pang kwentuhan bago kami nagpasyang umuwi na. Magkikita pa naman kami mamaya kahit inaaya niya kasi ako at may kailangan daw siyang puntahan. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya pagkababa namin ng sasakyan. Andito kasi kami ngayon sa harap ng isang salon. Ano pa? E di magpapaayos. Alangan namang magbi-beach. Tara na nga, naloloka ako sa'yo. Sarkatikong sagot niya. Pagkatapos ay dire-diretsong naglakad pa loob. Tinaasan ko na lang siya ng kilay at walang ganang sumunod. Ano na naman kayang pakulo nito? Sa isip ko. Pagpasok ko sa loob ay talagang namangha ako kasi parang dito isang mumurahing salon. Di ako madalas pumunta sa salon at talagang di ako nagpupunta sa salon. Wala akong oras para doon. Nakita ko si Celestine na kinakausap yung magandang babae. Para bang kaibigan niya. Kahit matagal-tagal na rin silang magkaibigan nito ay di naman niya nakikilala pa ang mga kamag-anak nito kahit magulang o kapatid, kaya di rin niya kilala ang kausap nito. Tila natigil ang aking pag-iisip na marinig ko ang tinig nitong papalapit na, "Fretch, ikaw na ang bahala sa friendship ko ha." Tulad nga ng sinabi ko kanina ay total makeover, as in lahat ng kailangan. Kayo na ang bahala sa kanya ha. Habang naririnig ko yun ay napangiwi naman ako. Okay, sabay thumbs up. Nanlaki naman ang mga mata ko sa narinig. Ano to? Makeover? Hindi ko naman kailangan yun ha. Maya-maya may 2 babae lumapit sa akin at iginayak ako sa isang upuan. Bago pa nila simulan ang kanilang gagawin ay tumayo ako at tinawag si Celestine. "It's okay, Sienna. Di ka naman nila sasaktan, I promise." Sagot niya lang sa akin at yumiti. Alam ko naman yun na di nila ako sasaktan, pero ayaw kong pakialaman nila kahit dulo lang ng buhok ko. Huwag nyo ngang hawakan ng buhok ko. Pag mamatigas ko sabay alas ng suklay sa buhok ko. Napatingin naman si Celestine sa inasal ko at nakita kong medyo na-disappoint siya, kaya kahit labag sa loob ko ay bumuntong hingi na lang naman ako at bilang pagtanggap sa kagustuhan niya. Nakita ko namang natuwa siya kaya hinayaan ko na lang. Umupo na rin siya malapit sa akin upang maayusan na rin. Inaamin ko naman na ngayon na lang simulang nang mamatay ang kapatid ko ay ako na ang nag-aayos, kaya naman talagang namangha ako nang makita ang reflection ko sa salamin. Tila ba isang bagong babae ang kaharap ko. Ang hanggang bewang buhok ko ay pantay na lamang sa aking balikat na medyo naging wavy. Suot ko na rin ang isang tube na bestida. Medyo hakap sa aking katawan na tinernuhan ng leather jacket. Sa aking paa naman ay itim na
high heels. Humarap ako kay Celestine, sabay sabing, "Masaya ka na ba? Mas naging kamukha ka ng ate mo. Di mo lang alam kung gaano ang kasiyahan ko ngayon." Ngumiti na lang ako ng tipid. Di talaga maitatanggi na magkahawig kami ni ate. At marahang nagsasabing di malaki ang agwat ko sa kanya. At baka mapagkamalang kaming kambal. Ngayon, tapos ka na pupunta na tayo sa main event. Hoy, saan ba talaga tayo pupunta? Uy Celestine, ano ba? Sagutin mo naman ako. Ani ko, huwag ka na nga lang magtanong pa. Akin na yung susi mo. Ako na magmamaneho. Sabi niya sabay talikod, kaya naman wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Sa katunayan ay may sasakyan naman siya pero di niya dala kasi inaya siyang magkape ng kapatid niya at doon na lang niya ito dinala sa Taza Cafe para diretso na sa aming tagpuan. Di ko na lang inabot ang kapatid niya kanina dahil aniya ay nagmamadali daw ito. Binaybay namin ang daan papunta sa di ko alam kung saan. Ang dami niya sinasabi pero dahil sa haba ng biyaya halos di ko na nauunawaan ng mga ito. Magugustuhan mo talaga ang pupuntahan natin. Di nga nagtagal ay nasa harap na kami ng napakalaking gate. Pagpasok pa lang namin ay may bumati na sa kanyang gwardiya. Kinuha nito ang susi at binigay sa isa pang kasamahan. Parang mawala naman ng aking pagtataka. Nagtanong na rin ako at doon ko nga nalaman na ang malamansyon pala ay bahay na ito ay isa sa kanilang pagmamay-ari. Literal na napanganga na lamang ako. Hindi ko alam na ganito palang kayaman si Celestine. Di naman kasi siya nagtatanong masyado tungkol sa kanyang buhay. Umuwi pa lang ang kanyang kuya mula sa Amerika. Kaya naman may kaunting salo-salo. Bigla naman akong nahiya dahil family gathering pala ito. Pero heto nga at nandito ako at makikisaya sa kanila. Dahil sa malalim na pag-iisip ay di ko na malayang may lalaki nang palang nakatayo malapit sa amin. Kung di pa ito nagsalita ay di ko pa namamalayan. "Celestine, bakit di pa kayo tumuloy sa loob? Kanina pa naghihintay ang iba nating mga pinsan. Pati si Papa ay kanina pang naghihintay." Mula sa baritonong boses ng lalaki. Sa aking pagtunghay ay di ko inaasahang sa lahat ng taong di ko nais makita ay pinakakinamumuhian ko ang aking nakakaharap, si Eros Montenegro. Nagpabalik-balik ang tingin ko sa dalawa. Nalilito. Ngayon ay nakaharap ko na ang dahilan ng pagkamatay ng aking kapatid. Biglang nakaramdam ulit ako ng kaparehong sakit na makita ko si Ate Chanel dati sa ospital. Tiningnan ko siya na parabang nanunumbat. "Hayaan mo akong sa loob ko, may paliwanag ang lahat." At dahil pa rin sa pagkabigla ay hindi ko na malayang pumasok na pala kami sa loob ng bahay nila. Diretso sa pool area kung saan magaganap ang kaunting salo-salo. Tumikim muna siya bago nagsimulang magsalita. Hindi kasi lingid sa kaalaman ni Celestine ang sukdulang galit ko sa pamilya ng mga Montenegro. At ngayon niya ay nandito ako mismo sa lugar nila kasama ang itinuturing kong kaibigan na isa pala sa miyembro ng pamilya. "Shena," hawak niya sa aking kamay. Ngunit dahil sa galit ay tinabig ko ito dahilan upang mawalan ako ng balance at mahulog sa kalapit na pool. Sa lakas ng aking pagkahulog ay nagsanhi ito ng malakas na tunog na nagpatingin sa mga taong naroroon.
Sobra na ang kahihiyan kong nararanasan. Kaya naman napahiling na lang ako na sana'y kainin na ako ng pool na ito ng tuluyan. Nang marating ko ang gilid ng pool ay may kamay na umabot sa akin upang makalis ako. Kaya naman inabot ko kagad ito kahit di tumitingin. Nilalamig ka na, anang ng lalaking nakasuot ng formal na damit. Kaya nabigla ako ng kanyang buhatin at ipasok sa loob ng kabahayan. Dahil madilim sa loob ay di ko din mapagsino ang lalaking nagligtas sa akin. Umakyat siya sa ikalawang palapag. May binuksang pinto. Mukhang kwarto ito ng lalaki sapagkat makikita mo talaga sa disenyo nito na kahit pa sinag lang ng buwan. Dahan-dahan niya akong ibinaba sa kama kahit pa basang-basa ako at inabutan ng tuwalya. Lumapit siya sa pinto at binuksan ang ilaw. Ang taong dahilan ng pagkamatay ng kapatid ko. Ang taong pinakakinamumuwian ko. Ang taong naging sanhi ng mga paghihirap ko. Walang pag-aatubili ay tumayo ako at nilapitan siya. Sampal, hampas, sampal at paulit-ulit. Nararamdaman ko na ang pamamanhid ng aking mga kamay. Patuloy ang pag-agos ng aking mga luha. Pinigil na niya ang aking mga kamay. At dahan-dahan akong binitiwan. Napalugmok ako sa sahig. Hindi ko naalintana ang lamig dahil nag-uumapaw pa rin sa akin ang galit. Bakit kailangan ang kapatid ko? Bakit di na lang ikaw ang namatay? Sana ikaw na lang ang nasa libingan niya yun. Sana ikaw na lang sana. Sigaw ko sa kanya. Akala ko kapag nakita ko na siya at nasabi ang nais sabihin ay mawawala na ang sakit. Pero bakit andi dito pa rin? Bakit di pa rin nababawasan yung sakit? 15 taon ko nang kinikip-kip ang sakit na aking nararamdaman. Ganoon nakatagal. Tapos ililigtas mo ko kanina sa pool na parang ako pa yung may utang na loob. Ginawa mo ba yun para ipakitang mabuti kang tao? Pero ang totoo, talagang masama ka. Kayong lahat, pinaniwala niyo ako sa malaking kasinungalingan. Paglilintan niya ko. Muling pumuhos ang aking mga luha. Sabi nila, iiyak mo lang lahat ng sakit sa dibdib para gumaan ito. Pero sa mga nakalipas na taon ay pare-pareho at lamang ang sakit na aking nararamdaman. Ni katiting ay hindi ito nabawasan. Kasi hanggang ngayon umiiyak pa rin ako. Nararamdaman ko pa rin ang sakit. Umalis lang siya sa aking harapan at pagbalik ay may dala ng damit. Magpalit ka muna ng damit. Baka magkasakit ka pa. Mamaya mag-usap tayo. Iyon ang mga huling kataga kong narinig bago magdilim ang aking paligid. Nagising ako kinabukasan. Mabigat ang aking pakiramdam. Napansin kong nagbago ang aking damit. Sino kaya nagpalit sa akin? Bigla akong kinabahan. Pumasok sa pinto si Eros. Umakbang papalapit sa akin. Kamusta ka na? Ayos lang ba ang pakiramdam mo? Sunod-sunod niyang tanong. Agad kong hinanap ang susi ng aking sasakyan. Nang maalalang na kay Celestine nga pala ito. Lalabas na sana ako ng pinto nang pigilan niya ang aking kamay. Bakit? Alis ka na? Tanong niya. Oo. Sagot ko at biglang tinabig ang kamay niya. Habang dire-diretsong palakad sa baba ng hagdan. Sa panagal mo ba ay nanaisin ko pang tumagal sa pamamahay na ito kahit alam kong nandito ang dahilan kung bakit namatay ang aking kapatid at ang taong pinagkakatiwalaan ko, pero sa uli ay tinaraydor din pala ako. Salamat na lang sa mga panluloko nyo sa akin. Dugtong ko pa. Bakit hindi mo ba ako hayaang magpaliwanag sa iyo, Shena? Magpaliwanag?
Nag-iisip ba siya? Sa palagay ba niya makikinig ako sa mga sasabihin niya? Para saan para maitangging niya ang kasalanan na kanyang nagawa para mabigyan ng mga excuses? Wala akong pakialam sa mga sasabihin mo. Isipin mo pang sarado at makitid ang utak ko pero di mo ko mapapaniwala sa mga kasinungalingan mo. Umalis ako sa bahay nila. Dumiretso ako sa apartment na tinitirahan ko. Pumasok ako ng banyo at nagpalit ng damit. Humiga ako sa kama pero di ko mapigilan ang galit na aking nararamdaman. Lahat ng nasa ibabaw ng aking mesa ay hinawi ko. Pati kama ay ginulo ko din. Gustong gusto ko nang sumigaw. Di ko alam kung kailan ko ulit makakalimutan ang sakit. Sa halip kasi na mabawasin nito ay lalo pang nadaragdagan. Makakalimot ba talaga ako? Nanunuyo ang aking lalamunan na magising ako. Ibababa ko sana ang aking paa nang biglang may magsalita. Huwag mo munang ibaba ang iyong mga paa. Sariwa pa ang mga sugat niyan. Kung may kailangan ka, ay sabihin mo na lang sa akin. Wika ni Eros. Nasaan ba ako? Amoy gamot. Tumingin ako sa paligid. Doon ko napagtantong nasa ospital ako. Bakit ako narito? Anong nangyari sa akin? Tanong ko sa kanya. Bumaba pa rin ako ng kama at doon ko nga naramdaman ang sakit. Nakita ko rin na may bandage ito. Bumalik ang tingin ko sa kanya na nagtatanong. Noong umalis ka kasabay kanina ay di mapakali si Celestine kaya sumunod kami sa iyo. Gusto na sana niyang kausapin ka ngunit pinigilan mo siya. Nagtiyaga na lamang kaming maghintay sa loob ng sasakyan. Mukha naming okay ka lang kaya nagpasya na kaming umalis. At nung aalis na sana kami ay narinig na namin ng mga nagbabagsakan na bagay sa loob ng iyong apartment kaya naman pumasok na kami. Doon niya ay nakita namin na wala kang malay. Dumudugo ang iyong mga paa dahil may naapakan kang bubog. Medyo malalim ang sugat mo kaya isinugod ka namin agad sa ospital. Sobrang alalang-alala sa iyo ang kapatid ko. Umalis lang siya upang bumili ng pagkain kaya wala siya ngayon. Mahaba niyang paliwanag. Humiga ako patalikod sa kanya. Ayaw kong makita siya. Nahihiya naman akong umalis na at parang di ko pa din kaya kasi masakit pa din ang paa ko. Ramdam kong di pa din siya umaalis sa likod ko. Kahit ayaw mo ay magpapakilala pa rin ako sa iyo. Ako si Eros Montenegro, pangalawang anak ni Don Bernal Montenegro. Kapatid ko si Celestine at kakambal ko si Aaron Montenegro. 15 taon na ang nakalipas na nagbago ang kakambal ko. Ang dating napakatahimik ay naging masayahin. Muli, simula nang mamatay si Mami, sinisi niya ang sarili niya. Lumayo siya sa amin. Ebentot na sa bahay pa rin siya nakatira ay naging alok na siya. Kumuha kami ng kursong business ad para sundan ng yapak ni Papa. Ramdam na ramdam namin ang pagmamahal ni Papa kasi siya na lang ang magulang na meron kami. Akala namin noon na patuloy nang lalayo si Kuya Aaron sa amin. Pero isang araw nga ay nakita na lang namin na sumasabay na ulit siya ng pagkain sa amin. Nakikipanood na ng movie. Nakikipagkwentuhan. Napakasaya namin lalo na ng time na di na kami nagtatanong ng dahilan sa kanyang pagbabago. Basta ang alam namin, masaya. Bumalik na ulit siya sa amin. Hanggang isang araw, bigla na lang umuwi si Papa, lasing na lasing. Humingi ng tawad sa amin. Lingid kasi sa kaalaman namin, nalulugi na pala ang kumpanya ni Papa. Upang may salba ito ay kailangang isa sa amin ni Kambal ang magpakasal sa anak ng kanyang kumpare. Hindi ko narinig kay Kuya ang pagtanggi ng siya ang mapiling maigpakasal.
Dahil wala namang kaming alam na kasintahan niya ay pumayag na si Papa at itinakda ang kasal nila. Ngunit simula noon ay lumayo na siya muli sa amin. Kahit anong pagtatanong ang gawin namin ay umiiwas lang siya. Kaya hinayaan na lang namin. Baka kasi nabigla lang siya. Minsan nahuhuli na lang namin siyang may kausap sa telepono at humihingi ng tawad. Masakit makitang nasasaktan si Kuya. Sa pagnanais namin bumalik ang sigla ni Kuya ay nagdesisyon na kung akuin ang pagpapakasal. Ngunit hindi pumayag ang kumpadre ni Papa. Isang araw may dumating sa aming babae. Nagpakilala siya sa amin na kasintahan ni Kuya Aaron sa si Channel. Mahabang kwento ni Aaron sa akin. Napalingon ako sa kanya. Maniniwala ba ako sa sinasabi niya? Sa tagal kong nagalit sa taong kaharap ko ngayon, ngunit mali pala ako. Muli siyang nagsalita. Pinatuloy namin si Channel sa bahay. Isinalaysay niya sa amin ang pangyayari sa kanila ni Kuya. 1 taon pa lang nakalipas ay sila ay magkakilala. Nakita niya ito sa loob ng library. Tahimik na nagbabasa ng isang novel na gustong-gusto din daw niya. Kaya naman nilapitan niya ito at nakipagkilala. Noong una daw ay inakala niyang itong suplado kasi pagkatapos makipagkilala ay umalis na ito. Sumunod na araw ay tumambay siya sa library upang magbaka sakaling makita muli ito. At nang makita niya nga ito, napapalapit sa kanya ay natuwa siya. Dala nito ang librong binabasa kahapon upang ipairam sa kanya. Doon niya nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Naging bukas ito sa mga malungkot nitong buhay. Sa una ay naging magkaibigan lamang sila hanggang unti-unti ay nagkamabutihan. Ngunit isang araw ay nagbago ito sa kanya. Naging malamig ang pakikitungo. Tuwing magkakausap sila ay humihingi lamang ito ng tawad. Kaya naman napagpasyahan na siyang kausapan nito ng personal. Di na din kasi ito pumupunta sa kanilang tagpuan. Ang hindi namin inaasahan habang kausap namin si Channel ay dumating si Kuya. Kasama ang mapapangasawa nito at yun ang nasaksihan lahat ni Channel. Tumatakbong umalis si Channel sa bahay. Gusto siyang habulin ni Kuya upang makapagpaliwanag ngunit wala siyang magawa. Kung aalis siya ay makakansela ang kasal at tutuluyan ang lulubog ang kumpanya. Maaari pang makulong si Papa. Mas pinili niya kami at yun ang pinagsisihan naming lahat. Handa na sanang magpakulong si Papa upang mawala na ang sakit na nararamdaman ni Kuya at makasama na niya ang ate mo. Ngunit tuli na kami. Isang kaibigan ni na Kuya ang nagbalita sa amin. Sa sobra daw lungkot na nararamdaman ni Channel ay mas pinili nitong lumisan na lamang. Hindi alam ni Kuya ang gagawin at sa pagmamadaling mapuntahan ang kapatid mo ay naaksidente naman si Kuya. Hindi niya namalaya na may paparating na 10-wheeler truck. Tumilapon ang sasakyan niya at sumabog. Noong araw na mawala sa iyo ang pinakamamahal mong kapatid ay ganun din ang pakiramdam namin. Hindi na malaya ni Eros na umiiyak na pala siya. Nakita ko sa pintuan na nakatayo din si Celestine. Kagaya ko ay umiiyak din. Ramdam ko ang sakit sa kanilang magkakapatid. Pero hindi pa rin maalis sa pamilya nila ang dahilan ng pagkamatay ni Ate Channel. Nagkamali ako ng usgahan ko ang maling tao. Sa tagal ng panahon, nabuhay ako sa galit. Nilamon na ako ng galit na pati sarili ko ay hindi ko na nakilala pa. Ako at ako lang ang nagalit para sa wala. Sinabi na niya ang lahat ng dapat kong malaman. Pagkatapos umalis ni ate sa bahay nila ay di na muling nagkaroon ng pagkakataon para sila ay makapag-usap pa. Hanggang sa humantong na nga sa sobrang depresyon
Nang araw na tumakbo ako papalabas ng eskwelahan ay pagkawala na rin pala ni ate. Nalaman ko din na nandoon pala sila nang ilibing si ate. Di na nga lang sila nagpakita dahil sa hiya sa akin at sasabihin na rin ng mga tao. Humingi siya ng tawad kay ate at sa akin na din. Wala palang dapat sisihin. Hindi ang kuya niya lalo na hindi siya. Hindi ko rin magawang sisihin ang kapatid ko sa pang-iiwan niya sa akin dahil nagmahal lang naman siya. Nanlumo ako sa aking mga natuklasan. Lumaban lang ako. Alam kong tama pero tama palang inakala ko ay isang imahinasyon lamang. Hindi pa man tuluyang gumagaling ay lumabas na ako ng ospital. Lagi pa rin nila akong binibisita ni Celestine at Eros. Pinapatuloy ko sila pero pinapalis din kaagad. Ayoko magtagal sila sa bahay lalo na si Eros. May nararamdaman kasi ako. Bago para sa akin. At natatakot ako sa magiging kahihinatnang na nararamdaman ko. Ngayong ang araw na ito ay napagdesisyonan kong bumisita sa puntod ni ate. Dahan-dahan kong nilinisan ang lapida niya. Habang nakatingin sa puntod niya ay may sumigaw na luha sa aking mga mata. Sana alam ko ang pinagdaanan mo noon. Sana nadamayan kita. Unti-unting gumaan ang bigat na aking nararamdaman. Simula ng pangyayari sa ospital ay di pa kami nagkakaroon ng formal na pag-uusap ni Eros. Maski si Celestine ay ganun din. Ito na ba ang panahon upang matuto ako magpatawad? Lalong higit na sa aking sarili. Deep inside ay sinisisi ko ang aking sarili dahil wala ako sa tabi niya upang damayan siya sa sakit. Sabi ko na nga ba, andito ka. Dumaan kasi ako sa apartment mo kanina kaso walang tao. Halip na sagutin ang sinabi niya ay napagtanto kong siya ang naglagay ng mga bulaklak sa puntod ni ate. Upang kumpirmay nito ay tinanong ko siya, ikaw ba ang nagdadala ng mga puting rosas dito? Oo, medyo masakit niyang makitang itinatapon mo lang ang mga yun. Muli niyang tugon. Di ko alam kung sino ang naglagay nun. Tsaka malaki ang galit ko sa mga taong akala mo kung sinong nakikiramay pero ang totoo, nanguhusga lang. Akala ko kasi isa sa mga iyon ang nagdadala ng bulaklak kaya naman pag nakikita ko mga yun, talagang di ako nagdadalawang isip at itinatapon ko kaagad. Medyo nahiya naman ako sa aking inasal. Iya naman ang inaya niya kung magkape ay pumayag naman ako. Sabi ko na lang ay susunod ako sa kape na mapipili niya. Medyo basa na kasi ako dahil lumakas na yung ulan. Kahit mga may payong naman siya dala. Pumayag naman siyang umuwi muna ako para makapagpalit na din ng damit. Pagkarating sa bahay ay naligo agad ako at pumili ng damit na susuotin. Di ko nga alam pero parang hinihiling kong sana madalas mangyari ang mga ganitong pagkakataon. Napailing na lang ako at naganda na. Nagmamadali na ako. Nahiya naman kasi akong paghintayin pa siya ng matagal. Nagulat ako nang may bumisina sa tapat ng bahay ko. Si Eros. Bakit kaya nagpunta pa siya dito? Bumaba na agad ako. Baka kasi sabihin niya paimportante pa ako. Medyo nakasanayan ko na rin naman ang presensya niya. Mas madalas kasi siyang dumadalaw sa akin kaysa kay Tin. Tumigil na kasi ako sa pagtatrabaho simula nang malaman ko ang totoo. Ewan ko ba, parang di na ako nababagay sa ospital na yon. Kaya nga kahit anong pigil sa akin na Celestine ay tinuloy ko pa rin ang pag-aalis. Naghihintay na siya sa tapat ng pintuan habang hawak ang payong na dala niya kanina. Na makasakay ako sa sakyan niya ay dumiretso na kami sa Taza Cafe. Malapit kasi ito sa tinutuluyan ko. Para mas convince siguro.
Umorder na kami ng hot espresso. Bagay na bagay sa malamig na panahon. Nagkwentuhan lang kami nung kung ano-ano hanggang sa madako sa seryoso ang usapan namin. Nalaman kong in 2 weeks time pala ay babalik na siya sa Amerika. Kailangan daw kasi niya dahil may mga naiwan pa siyang trabaho doon. Sa totoo lang ay medyo nalulungkot ako. Di ko alam kung bakit. Pakiramdam ko napakabigat ng kanyang magiging pag-alis. Siguro ay dahil nasanay na akong lagi siyang nasa paligid. Shena, alam ko na ang tagal mong nagalit sa akin. Alam kong di gaano kadali ang paghilumi ng mga naging sugat sa puso mo. Di naman kita sinisisi dahil doon. Gusto ko lang sana maitama natin ang lahat. Bago pa sana ako umalis patungo sa Amerika maayos na natin ang lahat sa atin. Tsaka nga pala, may isa pa akong gustong aminin sa'yo. Di pa ito ang tamang panahon pero di ko din alam kung magkakaroon pa ba tayo ng panahon para dito. Kinakabahan ako. Problema ba ito? Nananatili lamang akong tahimik at hinihintay kung ano pa ang kanyang inililihim sa akin. Muli naman nagsalita si Eros. 17 taon akong nawala si Tin sa amin. Di namin alam kung saan siya hanapin. Kasalanan ko kasi. 2 oras na nakalipas ay wala pa rin kaming balita sa kanya. Pumasok kasi siya sa eskwelahan ng umagang iyon. Sigurado kami kasi kami ang nagatid sa kanya, ngunit dahil hinuli kami ng pagsundo kay kuya ay naglakas loob siyang maglakad papunta sa kanya ng tricycle pauwi sa bahay namin. Di sana mangyayari yun kung natapos ko kagad ang activity na ibinigay ng aming guro. Ang problema ay napagdiskitahan siya ng mga batang kalye. Inagaw ang bag niya at kinuha ang wallet niya. Dahil sa takot ay tumakbo siya nang tumakbo palayo sa mga batang kalye. Di na niya kabisado ang lugar dahil unang beses pa lang siyang nakalabas nang di kami kasama. Medyo maigpit kasi si Papa sa kanya lalo pa at nag-isa siyang babae sa pamilya. Takot na sagot niya. Di na malaman ang gagawin ng may isang dalagita ang lumapit sa kanya at tinulungan siya. Inahatid siya nito sa bahay namin. Doon ko unang nakita ang dalagita. Napakaganda niya. Kahit simple lamang ang suot niyang damit at bata pa rin siya ay litaw agad ang kanyang ganda. Sa oras na yun, Shena, doon kita unang nakita. Unang pagtatagpo pa lang natin ay sinabi ko na sa sarili kong paglaki natin, liligawan kita. Nasabi ko, hindi lang dahil nailigtas mo ang aming kapatid, kundi may iba pa akong nararamdaman sa'yo. Napakabata ko pa noon. Kaya namang sinabi ko na lang sa sarili kong balang araw, ako naman ang mag-aalaga sa'yo. Naging magkalapit tayo noon halos araw-araw. Kasi ay pumupunta sa inyo si Tin upang makasama ka. Malaki daw kasi ang utang na loob niya sa iyo. Kundi daw kasi dahil sa iyo, baka kung saan-saan pa niya napunta at lalong di makabalik sa bahay. Mas nakilala kita. Hindi ka lang maganda kundi napakabait pa. Talagang nabigla ako sa kanyang mga sinabi at tila nagbalit lahat ng aking alaala. Kaya di nila kilala si Ate Chanel ay dahil lagi itong wala sa bahay at tuwing bumibisita sila. Nagtatrabaho kasi ito pagkalalabas sa paaralan. Di din naman pala imik ang kuya ni Tin, kaya siguro di din maalala. Sobrang galit na aking nararamdaman ay nabura na lahat ng masasaya kong alaala at tanging paghihiganti na lang ang natira. Kaya pati alaala nila sa akin ay nabura na at muli lamang nagbalik nang marinig ko ang kwento.
Hindi talaga ako makapaniwala. Ilang buwan pa lang kasi kami magkakilala ay kinakailangan na namin lumipat sa ibang bahay dahil wala na kaming pera. Ipinagbili na namin ang naiwang bahay at lupa ng aming magulang at nanirahan na lang naman kami sa maliit na apartment. Hindi nga ako nakapagpaalam sa kanila. Ito ba ang dahilan kung bakit nang magkita kaming muli ni Celestine ay agad ko siyang nakapalagayang loob. Naging malinaw sa akin ang lahat. Ang tanging hindi ay kung ano ba ang namamagitan sa aming dalawa. Matapos namin magkape ay umuwi na kami. Buti naman ay tumila na ang ulan. Inihatid niya ako pabalik sa bahay. Lumipas ang 2 linggo, mas lalo kaming nagkalapit ni Eros sa isa't isa. Nakatulong na rin siguro ang mga bagay na ipinapaalala niya sa akin. Mas naging bukas kami sa isa't isa. Alam kong palapit ng palapit ang oras na aalis siya at babalik sa Amerika. Magkasama ulit kaming kumain sa apartment ko. Ito ang huli niyang gabi na makakasama ko siya. Minsan dito siya natutulog. Minsan naman ako ang pumupunta sa kanila upang makipagkwentuhan na rin kay Tin. Lalo din kaming nagkalapit dalawa. Kaya pala naging madali ang pagpasok ko sa Ospital Montenegro. Alam niya simula pa lang kung sino ako at kaugnayan ko na sa mga kuya niya. Hindi siya nakipaglapit upang mabswelto sa kasalanan ng pamilya kundi upang tulungan akong bumangon. Sa una talaga ay di ko natanggap pero unti-unting natutunan ko din na magpatawad. Likas na din siguro sa amin ang pagiging pagkaibigan. Sino na nga pala ang magmamanage ng Don Fernand Montenegro Hospital kung aalis ka? Pagbubukas ko ng topic habang kumakain. Umaasa kasi akong hindi na siya aalis pa. Na sana ay maging dahilan ako upang mapigilan siya. Marami-rami naman akong mga tauhan na maaaring pagkatiwalaan sa akin pag-alis. Andito ka naman. Babalik ka pa naman sa trabaho. Andito pa din si Celestine. Magkakatulong pa kayo. Tsaka uuwi pa naman ako. Makikita pa naman tayo ulit, di ba? Tumingin siya sa akin at tila nanghihingi ng kasiguraduhan sa kanyang pagbalik ay nandito pa rin ako. Wala na, patipid kong sagot. Napatungo na lang ako at mabilis na inubos ang laman ng aking plato. Anong ibig mong sabihin na wala ka na? Tanong niya habang nakakunot ang noo at napatigil sa pagsubo. Napag-isip-isip ko kasing maghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Noong umalis ako sa aking trabaho ay nagpasa na ako ng resume via email sa iba't ibang ospital na maaari kong pagtrabahuhan. Nais ko munang mag-isip sa malayo. Sa totoo lang kasi napakabilis ng mga pangyayari sa ating dalawa. Ilang taong kitang kinagalitan ng walang dahilan. Tapos sa isang iglap na lamang kung mahal mo ako. Hindi ko alam kung magiging sapat ba yun upang manatili ako o ikaw. Gusto ko din namang ipaalam na sa iyo. Total, isa sa mga pinasahan kong ospital ay sumagot na sa akin. Sa susunod na buwan ay maaari na ako magsimula sa kanila. Bagong lugar. Wala ka din naman dito. Maigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Naghihintay ako kung may sasabihin siya. Kung pipigilan ba niya ako. Pagkatapos ay bumitaw siya. Tumindig na siya habang at lumayo sa akin. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at may tinawagan. Hindi ko naririnig ang kanilang pag-uusap. Mukhang seryosong bagay ito. Niligpit ko na ang kinakainan namin. Natapos ako at natapos ay di pa rin siya tapos sa pakikipag-usap. Hinintay ko na lamang siya sa sala. Binuksan ang TV at nanood.
Hindi ko naman nauunawaan ang palabas dahil maya't maya ay sinusulyapan ko siya. Di ako mapakali. Paano kung hilingin niyang huwag na akong umalis? Gagawin ko ba? Natapos din sa wakas ang makikipag-usap niya. Lumapit siya sa akin at tinagka ng aking noo. Tandaan siyang humiga sa aking tabi. Malungkot ang mga mata. Ang inaasahan kong pagtutuloy ng aming pag-uusap ay di na natuloy pa. Di nagtagal ay napapikit na rin ang aking mga mata. 2:00 ng madaling araw na maalimpungatan ako. Pagmulat ng mata ko, nakita kong nasa aking silid na ako. Siguro'y pinuhat niya ako patungo dito. Bumaba ako at pinuntahan siya sa sala kung saan siya natutulog pag nandito ako sa bahay. Wala siya. Kaya hinanap ko siya. Umasang nasa kusina o nasa banyo. Napaupo ako sa sopa nang maalalang tingnan ang kanyang sasakyan sa labas. Wala na talaga siya. Ni hindi man lang nagpaalam. Magulo ang paghihiwalay naming dalawa. Umalis siya nang di man lang malinaw ang sitwasyon ng sa pagitan naming. Habang umiiyak ay may napansin akong kapirasong papel sa ibabaw ng mesa. Dinampot ko ito at binasa ang nakasulat. Hindi ako maaaring manatili rito. Patawarin mo ko, kailangan kong umalis. Eros. Muling makalipas ang ilang buwan ay naramdaman ko ulit ang lungkot ng pag-iisa. Alam ko namang aalis siya. Alam kong di siya maaaring manatili rito. Dito sa tabi ko. Mali yatang di ko inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Bumalik ako sa silid. Naramdaman ko ang kahunghangan nang wala siya. Nais kong matulog upang mabawasan naman ang bigat sa aking nararamdaman, ngunit lumipas lamang ang mga oras ay nanatili akong nakatingin sa kisame. Natuluyong na ang aking mga luha sa aking pisngi. Nangahapdi na ang aking mga mata sa kaiyak, kaya tila kusa na itong humihinto sa pag-iyak. Pasikat na ang araw. Bumangon ako at hinanap ang aking telepono. Idinayal ko ang numero ni Celestine. Sana gising na siya. Pagkatapos ng ilang dial ay sinagot din niya. Hello, Shena? Tanong niya sa kabilang linya. Napatawag ka? May problema ba? Wala ba dyan si kuya? Sunod-sunod niyang tanong. Pinipigil ang mga luhang nag-uunahang bumagsak ay ibinaba ko na ang tawag. Di ba nila alam na aalis siya? Maya-maya lang ay nakatanggap ako ng text mula kay Tin. Okay ka lang ba? Pupuntahan kita. Hintayin mo ako dyan. Dumating si Tin pagkatapos ng ilang minuto. Kinuwento ko lahat sa kanya. Nakatulog na si Shena habang nanonood kami ng TV. Pinuhat ko na siya patungo sa kanyang silid. Umupo muna ako sa tabi ng kanyang kama habang nakatitig sa kanya. Maya-maya ay nakatanggap na ako ng tawag mula sa aking sekretarya. Sa loob ng 1 oras ay aalis na ang aking sasakyan. Eroplano, at sinabi kong papunta na ako. Hindi ko intensyong saktan siya, pero ito lang ang naiisip kong paraan. Bumaba ako sa sala at nag-iwan ako ng kapirasong papel sa gitna ng mesa. Dahan-dahan na akong lumabas ng apartment niya. Hindi ko akalaing babalik pa ako sa lugar na ito. Lugar kung saan pinili naming iwan ang lahat. Masakit para sa amin ang mawala si Kuya Aaron. Kaya nagpasya ang aking ama na sa Amerika muna manirahan pansamantala. Noong may panahon na ako bumalik dito ay natakot naman ako. Nahihiya ako sa kanya kasi sa panahong kailangan niya ako ay tinalikuran ko na siya.
babalik akong muli para sa'yo. Lumipas ang ilang buwan. Kailangan kong ayusin lahat ng may iwan ko dito sa Amerika upang sa aking pagbalik sa piling ng babaeng aking minamahal ay di na ako muling mawawala pa. Hindi ko na siya hahayaan pang mag-isa. Tiniis ko ang pangungulila sa kanya. Lagi kong naaalala ang huling 2 linggo na kami ay nagkasama. Gusto ko na siyang tawagan ngunit sinasabi ng aking isip na wag na lang muna. Gusto kong personal na magpaliwanag sa kanya. Baka masaktan ko lang siya. Kaya sa kapatid ko wala akong naririnig na balita. Wala rin kasi akong iniwan sa kanilang rason ng aking pag-alis. Si Papa naman ay natili na sa Pilipinas dahil na rin sa edad. Hanggang may mga ospital na tumatawag sa akin upang ikumpirma ang pinasang resume ni Sienna. Talaga palang aalis siya. Sinikap kong mapigilan ang kanyang pag-alis. Kaya naman lahat ng pinagpasahan niyang ospital ay pinakausapan kong huwag siyang tanggapin. Mag-iisang taon na rin ako dito. Kunting panahon na lang at makakabalik na ako sa Pilipinas. Habang naghahanda para sa meeting na kailangan kong attendan ay nakatanggap ako ng email mula sa aking kapatid. Sa unang pagkakataon ay kinontak niya rin ako. Lagi na lang kasi si Papa ang nakakausap ko. Galit na galit si Celestine sa akin, pero alam kong mahal niya ako. Nabigla ako sa nakalagay sa email. Aalis na daw si Sienna at doon na maninirahan sa London. Isinuko na daw nito ang profesyong ng pagiging nurse. Magaling din kasi ito magpinta at nakakita ng oportunidad doon. Kung gusto ko daw itong huwag umalis ay kailangan ko nang umuwi ngayon upang abutin ko pa ito. Tinawag ko ang aking sekretarya upang magpakuha ng flight pabalik sa bansa. Lahat ng mga meeting ko ay iniwan ko sa pangangalaga niya. Malaki ang tiwala ko sa kanya dahil nagsisimula pa lamang ako nakaagapay na siya sa akin. Naisip niya na lang nang bumalik sa sementeryo. Kung isip niya ay gustong makalimot at umalis. Ang puso naman niya ay nananatiling umaasa. Naghihintay para sa pagdating niya. Sino ba namang mag-aakala na sa 15 taon na nagagalit ako sa kanya ay mababaliktad pala? Nakakatawa nga. Kung sino pa ang lalaking kinamumuhian ko noon ay lalaking muling bumubuhay at nagpapatibok sa puso ko. Lahat naman siguro ng mga bagay na nangyari ay may dahilan kasi imposibleng itong mangyari kung wala. Tama na ang drama. Aalis o hindi, basta ang alam ko kailangan ko ng mag-impake. 3 oras na lang at lilipad na ako papuntang London. Nakapagdesisyon kong dumaan sa puntod ni Atis Channel. Doon ko na lang uubusin ang mga natitirang oras dito sa Pilipinas. Kasi matagal-tagal din bago ako makabalik dito. Hanggang ngayon pinipilit pa rin ni Celestine na ihatid ako sa airport pero di ako pumayag. Ayoko kasing makita ang mukha niyang malungkot. Ayokong umalis na may pangit na naaalala sa aking pupuntahan. Kaya todo tanggi talaga ako sa alok niyang ihatid ako. Alam naman niya na sa London ang punta ko. Nasa mabuti naman ang kondisyon ng pagkakaibigan namin. Yun ang naramdaman kong galit noon ay di naman talaga galit kundi tampo dahil sa pagtatago niya ang totoong sa akin. Nang umagang pumunta siya sa bahay pagkatapos ko siyang tawagan ay nagkapatawaran na kaming dalawa. Pakiramdam ko wala na ako noon pero dumating siya. Pagkatapos niyang marinig ang kwento ko ay galit na galit siya kay Eros.
Natutuwa na kasi siya sa haba ng panahon na ang dalawang importanteng tao sa buhay niya ay masaya na pero di pa rin pala. Sabi niya pa, kung kailangan pa niyang sundin ang kapatid upang magbalik lang ay gagawin niya. Pero ako din naman ang desisyon na maghintay na lang. Siguro nga na walang paalam, kaya dapat irespeto ko yun. Hiniling ko na lang sa kanya na sa tuwing magkakasama kami ay huwag ninyang mababanggit pa ang tungkol sa kapatid. Matapos makapag-empake ay tumuloy na ako sa libingan ng aking kapatid. Bibisitahin ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Nang makarating na ako ay agad kong binitbit ang paborito niyang bulaklak. Pagtapat pa lang sa puntod ay naramdaman ko na ang basa na aking pisngi. Huwag kang mag-alala ate, ang mga luhang ito ay luha ng kasiyahan. Sabi ko nang makaupo sa tabi ng puntod niya. Kung ako lang, ayoko sanang umalis pero kailangan. Ayaw man kitang iwan pero gagawin ko pa rin. Aalis pa rin ako. Sa dami nangyari simula nang mawala ka, kailangan ko ito. Sa pag-alis ko ay may iwan na rin ang lahat pati na rin ang lahat tungkol kay Eros. Sa haba kasi ng panahon na kinasusuklaman ko siya, ang malin siya ay di ko inaasahan. Nasasaktan pa rin ako tuwing maalala o mababanggit ang pangalan niya. Hinalikan ko ang aking mga daliri at idinampi ito sa puntod niya. Paalam na ate at salamat sa lahat ng pagtatanggol at pag-aalaga mo sa akin nung nabubuhay ka pa. Sana ay masaya ka kung nasaan ka man ngayon. Mamimiss kita ate, pero andito ka lang sa puso ko. Humihikbing bigkas ko habang lumalakad palayo sa puntod ni ate. Halos hindi ko maigalaw ang mga paa ko palayo sa puntod ni ate. Para bang may isang bagay na naiwan dun sa parte kung sino ako. Pero kailangan kong magsimulang muli. Kaya pinilit kong bilisan ang pagakbang palayo. Kahit naninikip ang mga dibdib ko sa sobrang emosyon. Malapit na ako sa gate, palabas ng may mamataan akong pamilyar na tao. Siguro naparami lang ang iyak ko kasi si Eros ang nakikita ko. Paano naman mangyayari yun? Marahan kong ipinilig ang ulo ko at kinusot ang mata para masiguradong siya talaga yun. At hindi ako nagkakamali or pinaglalaruan ng imahinasyon ko. Andito siya. Siya mismong sa harap ko. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal dito pero sigurado akong ang taong ito ang hinihintay ko. Nakangiti ito pero may bahid ng lungkot na lumapit sa akin. Hindi ka alis, hindi pa. Magbabakasyon ka lang. Shena, at dito na ako ulit. Parang batang sambit nito sa pangalan ko. Bakit ba palagi na lang siyang dumarating sa di ko inaasahang pagkakataon? Kitang-kita na niya na gusto niyang yakapin. At gusto ko na rin tumakbo papalapit dito at yakapin ito ng mahigpit. Nang biglang tumunog ang phone. Email ito galing sa airline na sasakyan ko. Mabilis kong binasa at nasaad dito. Sorry to tell you, cancel daw ang booking ko ngayong araw dahil may problema ang airlines at mag-i-email daw sila ulit pag-confirm na ulit ang flight ko. Ay, napabuntong hininga na lang ako. Sa totoo lang, parang hindi naman ako malungkot na nakancel ang flight ko. Ano to? Bakit? Nang matapos kong basahin ay di ko namalayang andito na siya. Isang dangkal lang ang layo sa akin. Hindi ka naalis? Puno ng awtoridad niyang sabi. Maliban na lang kung kasama mo ako. Ang tagal kitang palaging iniisip.
Hindi ko na nga mapigil ang saya ko nung makalapit muli ako sa iyo at makausap ka, mahawakan ka, mayakap ka. Sana mapatawad mo ako na sa pangalawang pagkakataon kailangan kitang iwan. Ni hindi man lang ako personal na nagpaalam sa iyo. Pinilit kong kalimutan at ang nararamdaman ko pero di ko pala kaya. Umalis ako nang di nagsabi sa iyo ang totoo kong nararamdaman. Natakot ako na baka hindi kayang tanggapin ang pagmamahal ko dahil galit ka pa rin sa akin. Natatakot akong sabihin mong tinanggap mo lang ako dahil wala kang pagpipilian o dahil napilitan ka lang. Sana patawarin mo ko kung naduwag akong umamin sa iyo. Ang kanyang pag-amin ay tila ba malungkot na musika sa aking pandinig. Pero mas duwag ako kung hahayaan kitang umalis at kalimutan ka ng habang buhay. Hindi ko na kayang mabuhay pa lalo at alam kong galit ka sa akin. Lalong hindi ko kayang umalis ka na alam kong di ka na talaga babalik. Bigla siyang lumuhod sa aking harap. May kinuhang pulang maliit na kahon sa bulsa. Binuksan niya ito at tumambad sa akin ng isang manipis na singsing na may bato sa gitna. Eros, yun lamang ang nasambit ko sa sobrang bigla ng pangyayari. 15 taon mula nang ipangako kong babalikan kita para sabihin ko sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Kasama na doon ang matagal ko nang nararamdaman para sa iyo. Kasama sa mga pangakong iyon ang iharap pa sa altar balang araw at sabihin sa harap ng mga mahal natin sa buhay kung gaano kita kamahal. Gusto kong tupadin ang pangarap kong iyon. Bumalik ako para sa iyo. Medyo natagalan niya lang. At ito na nga ako, ngayon, sa pangalawang pagkakataon na humarap sa iyo. Hindi upang tanungin ka kung gusto mo akong pakasalan, kundi upang magmakaawang pakasalan mo ako. Pakiusap, Shena. Hayaan mo maging Shena Montenegro kita at ang magiging ina ng aking mga anak. Habang may mga mumunting luha sa kanyang mga mata, di na ako makapagsalita pa kaya naman tumango na lamang ako bilang sagot. Pagkasuot niya ng singsing sa akin ay agad siyang tumayo at tinalikan ako sa labi. Halik na puno ng pagmamahal. Pagmamahal na panghabang buhay. Mahal na mahal kita, Shena. Aniya. Mahal na mahal din kita, Eros. Kalakip ang ngiti sa aking mga labi. Malaya na akong pagkatapos ng 15 taon. Ang tanging alam kong noon ay galit, sakit at puot sa puso. Dahil kahit kailan ay di naisip ang umibig. Kahit ang sarili ko ay nakalimutan ko na ring mahalin. Ni hindi ko na naisip ang maganap ng ganitong pakiramdam at heto nga, dumating na si Eros sa buhay ko. Akala ko naubos ko na ang lahat kanina, ang aking mga luha, pero mali pala ako. Ngayon niya ay lumuluha na naman ako pero sa ibang dahilan na yon ay di ko. Ngayon nga ay lumuluha na naman ako pero sa ibang dahilan na yon ay dahil kapiling ko na siya. Hindi ko may papangakong ito na magiging huling luha na kapiling siya pero sisiguraduhin kong puro luha ng kasiyahan na. Nagsisimula pa lang kami. Alam kong malayong landas pa ang aming lalakbayin. Marami pa kaming pagdadaan ng pagsubok sa buhay. Pero ito lang ang masasabi ko. Hanggat magkasama kaming dalawa ay magiging lakas namin ang isa't isa. Walang madali lalo na kung alam mong masasaktan ka. Pero dapat hindi mo iwasan ang anumang darating. Wala naman kasing siguradong daan patungo sa kasiyahan. Lahat ng mga pagsubok at hirap ay dapat mong pagdaanan at harapin. Sabi nga, kung mapunta ka sa sitwasyong di mo inaasahang lagi mo lang isipin, may rason kung bakit ito nangyayari. Hindi mo kailangang hulaan kung maganda ba o masama ang mangyayari bukas. Mas maganda kung maging handa ka.
Ito na ba ang tinatawag nilang happy ending o muling susubukin ang pagmamahal nila para sa isa't isa? Ang buhay man nila ay nagsimulang magulo. Maaari kaya itong maging fairy tale sa dulo? Umupo muna ako sa gilid ng kama paggising ko. Payapa akong tiningnan ng singsing sa aking daliri. Napangiti na ako. Naalala ko na naman ang araw na nag-propose siya sa akin. Napakabilis ng pangyayari. Hindi pa rin ako halos makapaniwala na engaged na ako ngayon. Ngayong araw na ito ay kakasal na ako. Pagkumbinsi ko sa sariling parang matanggap na talagang nagbago na ang lahat. Muli akong humiga sa kama. Paulit-ulit sinasabi ko, ito na ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw na ikakasal na ako. Natigil ang pagmumuni-muni ko nang may kumatok sa pinto at dumiretso pumasok ang bestie ko, si Celestine. Napakaganda talaga niya. Siya na ang tumayo kong ate ngayon. Tumayo na ako at lumapit sa kanya. Sabay halik sa pisngi. Good morning, Ate Tin. Good morning din. It seems so awkward. Ha ha ha. Tinatawag mo akong ate while ikakasal ka naman sa kuya ko. So technically, ako dapat yung nag-aate sa'yo. By the way, ang ganda mo, Shena. Saad niya habang di nawawala ang ngiti sa mga labi. Parang kailan lang lagi pa tayong magkasama sa pag-duty. Hindi natin napag-usapan ang mga ganitong bagay. Magpapakasal ka na. Dati, gusto lang kitang makitang maayos. Gusto ko lang mawala ang lungkot na sa iyong mga mata. Pero ngayon, sino na ba mag-aakalang matatagpuan mo na ang muling magpapakislap ng iyong mga mata? Di mo lang alam, napakasaya ko para sa'yo. Maya-maya ay nagdatingan na mag-aayos sa amin. Pinangako ni Celestina din, di siya aalis sa tabi ko hanggang makapasok kami sa simbahan. Habang nag-aayos ay patuloy naman ang pagkuha ng mga litrato. Andito kasi kami ngayon sa isa sa mga hotel ng Tito Ariel Montenegro, Nina Eros. Dito na kami nag-stay kasi dito na rin naman ang reception at malapit na rin ang simbahang napili namin. Siyempre si Celestine, ang matrona at honor ko. Nang matapos ang pagme-makeup ay nagpalit na ako ng wedding gown. Paglabas ko ay napansin ko kaagad si Celestine. Humikbi siya habang papalapit ako. Ang ganda mo, pasigaw niyang sabi. Grabe ka naman, Tin. Daig mo pa ang nanalo sa loto. Sabi ko bago mabilis na yumakap sa kanya. Napakasaya ko. Medyo nag-retouch lang ng konti kasi naman nagkaiyakan pa kami ni Tin. Pumasok na sa loob ang driver na kinuha ni Eros upang maghatid sa amin sa simbahan. Inimporma kami na handa na raw ang sasakyan. Pagbaba namin ay nakaalalay siya sa wedding gown ko. Mayabong at medyo may pagkamahaba kasi ito. Kasama ko na rin sa kotse si Celestine. Sobrang na-excite ako na andito na kami sa simbahan. Alam ko pero nang marinig ko magsimulang tumunog ang napili naming kanta ay kinabahan ako. Bumaba na din kasi si Tin kanina. Mauna na kasi siyang maglakad sa akin. Palapit ng palapit ang signal na ako naman ang maglalakad patungo sa altar. Napagkasunduan kasing halfway lang at sasabay sa akin ng paglalakad si Celestine at ang papa niya. Dang-dang bumukas ang pinto ng simbahan at muling pumailan lang ang balamyos na tugtog. Ito na ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Sa kabilang banda naman, nang nag-text si Tin na malapit na sila ay pumasok na ako sa loob at nagsimula ng lumakad sa altar. Kagapay ko si Papa pero maya-maya ni-request ko din na gabayan niya si Shena. Gusto ko kasing maramdaman ni Shena na di siya nag-iisa sa pagharap sa akin.
na buong pamilya ko pati sina tito at tita ay tanggap siya. Katabi ko ang best friend kong si Adam. Nakasama ko siya noon sa Amerika at naging matalik na kaibigan. Mula sa malayo, sa linya ng mga bisitang nakaupo ay may taong umagaw ng aking pansin. Di ko makita ang kanyang muka dahil may suot siyang sombrero at medyo nakatungo ang ulo. Kumabog ang aking dibdib. Ramdam ko di ako maaaring magkamali. Nangaalis na sana ako sa pwesto upang puntahan siya ay kasabay naman ng unti-unting pagbukas ng pinto at pagpapailan lang ng malamyos na tugtog. Nawala ang paningin ko sa lalaki at napako sa babaeng nakasuot ng napakagandang tragedy boda. Ang lahat ay nagsitayuan at tumarap na sa kanya. Lahat sila ay nakatutok, ang mga matang sa babaeng magiging kabiyak ng aking buhay. Nakagat ko ang aking labi upang sakaling ang namumuong luha sa aking mga mata. Di pa rin ako makapaniwala. Ngayon nga ay kasabay na siyang lumakad at ang aking ama at kapatid. Nang makalapit sila ay agad kong nag-I love you kay Shena. Nagsimula na magseremonya at nasa punto na kami ng magbibigay na ng mensahe sa isa't isa. Shena Montenegro, ko, I'm looking forward for this day. Kahit pa alam kong baka di pwede. Marami man tayong pinagdaanan. Sakit at masaya ay nananatili tayo para sa isa't isa. Nung bumukas yung pinto kanina, lahat ng tao dito ay naririnig kong isang anghel daw ang ipinasok, ang iba naman ay isang diyosa. Tama naman sila, pero hindi yun ang aking nakikita. Nang bumukas ang pinto, ang dahan-dahan kang naglalakad sa pinto, ang nakita ko ay ang aking kinabukasan. Nakita ko masayang pagtanda kasama ka. Nakita ko ang ina ng aking magiging anak, ang aking pinakamamahal. Pag tinawag mo ako agad, akong tutugon. Kung kailangan mo ng alalay sa iyo, agad akong hahawakan ng kamay mo. Handa akong pakinggan lahat ng sasabihin ko at dumating pa sa puntong nalilito na rin ako. Lahat ay gagawin ko upang maging mabuting asawa sa iyo. Mahal na mahal kita, Mrs. Shena Montenegro. Ang ibang bisita na nakakasaksi sa aming pag-iibig dibdib ay naiiyak. Ang iba naman ay natatawa sa mga huli niyang sinabi. Ramdam ko ang pagmamahal niya, kaya naman bago pa ako mag-iyak dito ay nagsalita na rin ako. Mr. Eros Montenegro, ang lalaking hindi ko inaasa magpapabalik ng sigla sa walang kulay kong buhay. Masaya na akong mag-isa noon. Niwala sa bokabularyo ko ang salitang pag-ibig. Kaya naman talaga nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi hinayaan niyang muli tayong magtagpo. Tulad niya ng sinabi ko, napakaparami pa nating pinagdaanan, pero alam kong nangyari ang lahat ng iyon para lalo tayong patatagin. Wala na akong mas isasaya pa, lalo pa at alam kong sa bawat umaga ikaw ang aking makikita. Nasana sa tabi kita. Sa hapon naman sa aking pag-uwi, alam kong nandoon ka at hihintayin ako. Hindi na ako matatakot pa sa hinaharap dahil alam kong kasama kita. Ikaw at ako at ang pamilyang bubuuin pa natin. Sa pagsubok na ating pinagdaanan, tayo ang nagtagumpay at patuloy na magtatagumpay ng magkasama. Mahal na mahal kita, Eros ko. Nagtayuan ng mga bisita at nagsimulang magpalakpakan habang patuloy siya sa pagpunas ng luha. By the power vested upon me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride. Sambit ng pari. Ramdam ko ang panginig sa kamay niya habang tinataas ang belo ko. Mabilis niyang inilapit ang aking muka at naramdaman ko ang pagdampi ng kanyang mga labi. Ang halik na punong-puno ng pagmamahal. Muli ay hinagkan niya ako sa aking noo. At marap na kami sa mga bisita. Please welcome
Mr. and Miss Eros and Shena Puentabella Montenegro. Mabilis na lumipas ang mga taon. Digat kami nagkaroon ng anak, kaya naman nagpasya ako magpatuloy sa aking pag-aaral. Kumuha ako ng kursong medisina habang pagtatrabaho sa kanilang ospital. Paminsan-minsan ay nagtatravel kami sa iba't ibang bansa. Hindi rin naman kami nagmamadaling magkaanak. Kung bibigyan kami ay malaking pasalamat namin. Ngayon nandito ulit kami sa harap ng puntod ni Ate Janel. Ate, alam kong masaya ka na. Habang binabantayan ako, di ko man natupad ang mga pangako kong magkakasama na tayo eh. Alam ko namang mas gusto mong ang naging desisyon ko. Hinawakan ni Eros ang kamay ko ng maigpit. Andito kami ngayon, ate, kasi gusto ko ikaw ang unang makaalam. Sa tagal ng aming paghihintay, sa wakas ay natupad din ang aming mga pinagdadasal. 8 buwan simula ngayon, magsisilang na ako ng sanggol. Imagine ate, di lang isa kundi 2 sanggol. Masayang masaya kami ate. Alam ko palagi ka pa rin nakagabay sa akin. Salamat Ate Janel. Masaya ako dahil sa unang pagkakataon wala nang tumulo pang luha sa aking mga mata. Wala na ni isang sakit ang aking nararamdaman. 8 months later, andito ako sa ospital para sa check-up. Siyempre kasama ko ang aking mapagmahal na asawa. Sobrang bigat ng pakaramdam ko dahil 2 nga ang nasa loob ng tiyan ko. Di ko alam kung babae ba sila o lalaki. Napagkasunduan kasi namin ang pagsilang na lang namin malalaman ang kasarian nila. Habang tinitingnan ang objin ko ay upang makita kung kumusta na sila ay bigla ko na lang naramdaman na parang may tubig na dumadalay sa aking mga hita. Siyempre alam ko to. Doktor ako diba? Ito na yata ang panahon. Hindi na mapakali si Eros. Kala mo naman siya itong manganganak. Kahit ayaw niya ay pinalabas muna siya ng doktor at inilipat na nga ako sa operating room. Pumasok muli sa loob ng kwarto si Eros. Ibinalita niya sa akin na nasa labas na daw si Celestine at Papa. Nung binalabas pala siya ay tinawagan na niya ang mga ito at ipinadala na din ang mga baby bag na matagal na naming hinahanda. Ilang push na lang ay may narinig na akong iyak ng bata. Kahit hirap na hirap ay pinilit kong mailabas pa ang isang anak ko. Di ako susuko. Andito kasi sa tabi ko si Eros. Hawak-hawak ang kamay ko. Nilingon ko siya at nakitang mangiyak-ngiyak na. Isa pang push ay lumabas na din ng isa pa. Nang marinig ko ang iyak nito ay unti-unti nang pumutik ang aking mata. Sa pagod na rin siguro. Inalalaya na ako ng aking asawa upang mahawakan ang kambal. Hinawakan ko ang maliliit nilang kamay. Elaika, Chantal, Pontebella Montenegro, and Elaria, Cristilin, Puentebella Montenegro. Wala na talaga akong mahihiling pa. Punong-puno ang puso ko ng pagmamahal. Siguro kung nakikita ko ni ate ngayon, tuwang-tuwa siya. Kung dati wala akong iniisip kundi ang paghihiganti, ngayon ay naiintindihan ko na wala itong mabuting magagawa para sa akin. Hindi ko napigilan magbitiw ng dasal para sa pagsisimula ng journey ng pamilya ko. Dito na po magtatapos ang kwentong pag-ibig ni Shena at Eros. Sana po ay nagdulot ito ng ngiti sa inyong mga labi at aral ng buhay na ang pagpapatawad ay pwedeng maging daan sa kaligayahan. Ito ang kwento ng buhay, diba pa? Na lagi nagsasabing ikaw ang bida ng iyong buhay. Peace out.